Hello Cancer, this is your reading for June 17 to 23. Or kung kailan mo man mapanood dito, kailan makarating sa iyo tong reading na to, check natin yung mga energies surrounding you paparating sa iyo. Ano yung mga messages? Thank you so much for dropping by, Cancer, dito sa aking page or channel. Don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin po yung bell icon para updated ka. Kung interesado ka sa private reading ko, inilagay ko yung link papunta sa aking nag-iisa at official FB page. Doon po kayo, dumiretso, doon po kayo mag-message para mag-book or mag-inquire ng private reading ko. Meta verified po yun. Mapapansin niyo may blue check sa kanan ng pangalan ko, Purple Teen. Bakit ko sinasabi yan? Kasi marami pong gumagaya dun sa page ko, nagpapanggap na ako. Palatandaan nun, mag-add friend sila sa inyo or may message nila kayo. Pagka ganun, hindi po ako yun. Okay? So, check natin yung overall energy mo this week. Laki ng cards. Ayan. Sobrang laki. Cancer. Ano to? Universal mind. You are about to receive the solution to your problem or concern. So, ito na yung sign this week na masosolve mo na kung ano mang problem to na meron ka. Pwedeng matagal na problem na or problem this week. Okay, ayan na ang solution sa problema mo this week. Paparating na yan. Mariresolba na yan, concern na yan, or problem na yan. Check naman natin ikaw this week. Ano yung pinaka-energy mo? Cancer. Risk. Frustration, pero masusurvive mo. Ayan, nandyan yung may mga risk na darating, may mga darating na problema, challenges, frustration, some kind of disaster or aberya. Pero you will survive, you'll be able to manage. Okay, masusolve mo. Kaya nga dito, di ba? So, tugma naman sila. Check naman natin when it comes to your career finances. Career financial ni Cancer this week. Oh, strategy. Ano to? Planning, prediction, mind reading. Okay. So, may kalaban ka dito. Nagbabasahan kayo ng strategy, pinakikiramdaman ng isa't isa, sa workplace ba to, or ewan ko. Basta meron kang person dito. It could be competitor mo sa negosyo. Okay? Pwedeng sa negosyo yan. Or sa workplace, wherein parang, tinitignan niya ano yung mga strengths mo or weaknesses mo, vice versa, kayo pareho, ganun. Oh, so it's important na meron kang strategy pagdating dito sa negosyo mo, sa gagawin mo related sa pera or sa trabaho man yan. Okay? At wag mong sasabihin yung mga plano mo. Kasi hindi lahat ng nakakausap mo dyan kakampi mo. Yung iba dyan, hindi mo alam, kalaban mo pala. Okay? So, itago mo lang sa sarili mo yung mga plano mo, strategy mo. Pagdating sa bahay, ano to? Family or house, home. Okay, pwedeng meron family business or pwedeng yung pagkakitaan, especially if you are a chef or marunong kayong magluto. O it could be food vlogging, content creation na related sa food or food business, no? Catering, yung mga ganyan. Yung pwede kang kumita sa bahay. Okay? Kumbaga, talent mo na nga, skill mo na nga yun, tapos pwede mo pang pagkakitaan sa bahay, kahit nasa bahay ka lang, di ba? So, pwedeng may ganyan, na pwedeng pagtulong-tulungan ninyo as a family. O, baka meron talagang gustong mag-aral sa culinary arts,
baking, no, mga ganyan, or pwedeng yun na talaga yung trabaho, yun yung kinabubuhay, no, na pwede ninyong pagtulong-tulungan na sa family. Okay? Pwedeng family business ninyo yan. Love life. Sa love life, nako, meron ditong ma-ego, ma-pride. So, mukhang this week, kung mag-aaway man kayo, titiisin ka niya or titiisin mo siya. It could be out of ego, out of pride. You could be dealing with the person with such, personality, qualities. Okay, something here mini-mention din tungkol sa, self-worth. Okay. Parang nire-remind ka na importante rin yung self-worth, no? Paminsan-minsan, importante rin yung may pride ka rin minsan eh. Okay. Meron something dito na sa love life mo. Oo. Or it could be you're dealing with the person who is conceited. Alam niyo naman na siguro yung conceited, yung masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya. Conceited or narcissist. Okay. Or you could, pwedeng makahanap ka ng person na pahahalagahan ka. Na parang isa kang gem sa buhay niya, nakahanap siya pwede kang makahanap ng person na parang kahanap ka ng kayamanan, ibig sabihin naka-jackpot ka or naka-jackpot siya sa'yo. Yung tipong ganun. Kung wala naman kayong problems about pride, no? Okay, sa area naman ng unexpected mo, okay, yung iba dito, pwedeng meron ng matatanggap, this is a confirmation, okay, go signal to. So, kung naghihintay ka ng go signal, approval, ito na yon. Confirmation, ito na rin yon. Meron paparating na stability, harmony, or meron kang marireceive na something like a blessing. O, halimbawa na good news, nakapasa ka sa exam or interview, yung mga ganyan. Or na-approve na yung visa mo, etc., etc. Basta, meron something dito na magagrant na ma-approve. So, this is a confirmation card. Okay. Mga numbers, kung mahilig kayo sa numbers, bibigay ko lang numbers yun, nakikita ko sa cards. Bahala na kayo dyan. 47, 38, 48, 1, 83, 4, 65. Bahala na kayo doon sa mga numbers. Para lang sa mga mahilig sa numbers dyan. Okay. Matatapos na yung period ng conflict, no? Base kasi dito, meron ditong problem or concern na masusolve this weekend. Ito rin yung sinasabi sa bottom ng deck mo. Okay. Whatever conflict, drama, ayan, matatapos na yan. Meron talaga competition dito, dear. Whether nakikipagkompetensya ka or may nakikipagkompetensya sa'yo. Literal na competition. Kahit na hindi mo naman siya kinukompetensya, parang kinakatalo ka niya, kinukompetensya ka niya. Hindi ko alam, siguro na-intimidate siya sa'yo, na-insecure siya sa'yo, nakikipagsabayan, nakikipagmagalingan sa'yo. Pero ikaw kasi para sa'yo, you will avoid this kind of conflict eh. Ayaw mo ng ganito. So, pwedeng i-ignorein mo lang. No? Kasi parang may something here like drama or conflict na mariresolve or iiwasan. Wow, yung iba dito, good sign to about promotion, no?
or a successful project. Kung ano man to, trabaho, project, business transaction, magagawa mo yan successful. Pwede kang ma-promote, pwedeng matuwa sila sa'yo, no? Ma-impress yung mga clients mo, yung mga boss mo, superiors mo. Matatapos na rin yung period ng paghihirap dito with the Ten of Wands. Nakikita ko isang malaking tipak ng burdens yung makiklear this week. Kung ano man yan, burdens sa financial o kung ano mang mga problema, burdens na nagpapabigat sa'yo, gagaan na. So, this week, mariresolve yung mga problems, gagaan yung mga kung ano mang burdens. Although nakikita ko rito, pwedeng yung iba hindi matutuloy yung lakad mo this week. Merong person na magbaback out, magbabago isip. Mag-iiba isip eh. Whether ikaw yan o yung kausap mo, kung sino man yan. It could involve Cancer. May fire sign, may Cancer. Yes. Strong energy ng Aries, Leo, Sagittarius, Cancer. Earth din, pwede. Taurus, Virgo, Capricorn. So, almost all of the signs nandito, except air. Wala akong nakitang air. Okay? So, meron Cancer, Fire, Earth. Wow! May celebration. Kasi nga, meron kang something na magagawa mo ng successful dito. Victory party, promotion, graduation, any kind of, celebration. May magandang mangyayari or accomplishment, victory. Basta may isi-celebrate kayo this week with colleagues, friends, or family man yan, o si jowa mo. Okay? Okay, someone will approach you or make a bold move. Whether ikaw to o yung person na nakakadil mo, magti-take ng action siguro. Kung sa romantic yan. Okay, lalapit sa'yo, i-approach ka, romantic man yan or hindi, maglalakas ng loob. Okay. So, yun yung mga na-pick up kong energies. Check na natin yung pinaka-closing message for you. Nakalimutan ko to si Knight. Ito nga yung delay. Silang dalawa ni Chariot yun eh. Oo, may delay or postponement. Kasi nga sabi ko, pwedeng may umatras. Pwedeng na-delay o pwedeng hindi na tumuloy. Meron ditong something na mabagal or person na mabagal kumilos, kung ano man yan. Ito ay mabagal na pag-usad. Kung person, ang bagal niya mag-decide, ang bagal niyang mag-take action, no? Oo. Kung waiting period to, matagal to dear. Maghihintayin ka siguro, baka months pa yan. Kung ano man yan. Ano yung closing message for you? Tsaka meron ditong person na hindi siya consistent sa ginagawa niya. O pagkatamad siguro. Masyadong idle, masyadong, yun, sabihin na natin ganun. Okay? Closing message for you. Surrender resentments. Ano ba itong mga nagpapabigat sa kalooban mo, mga ikinikim-kim na sama ng loob, etc. Surrender mo na daw yan. Holding on to resentments only poisons you. Totoo yun. The more you keep these resentments, the more you're harboring mga ill feelings. Napopoison ka rin eh. Di ba? Parang pag may kino-contain kang galit, natutupo ka rin nun. So, try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward toward positive situations in your life. Yun yung pinaka-message advice sa'yo. At sana makatulong sa'yo itong reading na to, Cancer. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-share na rin, pa-comment, pa-tap yung bell icon. Take care. God bless, Paush.